Na-enjoy mo ba yung pagiging breadwinner mo? Siguro hindi. Talaga? Very negative talaga ako. Dami siyang Sige, nag-a-adjust. anong connection natin sa pandesal? Teka, kaya ko to. Iko-connect ko to. Hindi nyo gagawin yung retirement plan yung mga anak ninyo. Kasi mahirap maging independent, sa totoo lang. Hindi pong gigising ka, tas wala kang kasama, walang kausap. Hey there. Hey there. Welcome to the Daily Bread Winner! I'm Kat. Some of you may know me as Voiceover Flowers. Hello everyone, my name is Dan. Yun lang. Yeah. Wala nang karugtong. So sa mga first time po kaming mapanood, first time kaming makita, magpapakilala po kami. So again, Yes. ako po si Kathleen at nabanggit ko po yung Voiceover Flowers kasi isa po akong content creator. At Wow! yun po yung ginagamit kong branding or name kasi I do voiceovers. I'm a professional voiceover artist and a content creator. Ayan. So, yeah, it's such an honor to be working together with Voiceover Flowers. Wow. My name is Dan. I'm also a professional voiceover artist and an event host. So, kapag may mga kasal, debuts, birthdays, ayan. Kung ikakasal ka at feeling mo ikakasal ka at hindi pa nagpo-propose yung partner mo, pero feeling mo ikakasal ka, you can send me a message. Mag-book na. Or kahit wala ka pang groom, mag-book ka na. Yes. Bahala Manifest na mo na yan. Bahala na kung kanino. Oo, kahit wala pang groom. Ayan. So, bakit nga ba tayo nandito? Nandito kami kasi Wala we're kami very dyan. happy. Wala kami dyan. We're very happy kasi finally Yes. na-execute na namin yung pinagmimitingan namin ng ilang weeks na. We've been discussing this for about 2 decades na. Oo. Simula bata pa lang po kami Since pangarap namin. Ayun, I'm very happy talaga na finally nandito na po yung aming podcast and Yes. we're calling it The Daily Breadwinner. So bakit nga ba Wow. The Daily Breadwinner? Yeah, the Daily Breadwinner because the purpose of this podcast is to relate and reach out to those people who are also breadwinners. At kahit hindi ka breadwinner and if you wanna listen and hear the stories of breadwinners, you are very, very much welcome sa podcast na ito. Kaya rin nag-match kami ng energy kasi we were talking about passion, di ba? Yes. And that's one thing. Kasi yung planning natin sa podcast na ito, hindi to sinasadya. Like, we were just randomly discussing about passion. Iba nga and yung then, topic natin. Oo, actually. Si ano yun eh. Tapos, napag-usapan namin, I've been looking forward to starting my own podcast. And then, siya rin pala. Oo. Actually, na-start ko na. Di ko lang pinapublish. Diba? Sabi ko, why not continue yung podcast ko, yung The Daily Breadwinner. Kasi, ginawa ko yun, mag-isa lang ako. Parang naka-record na ako ng 2 episodes. Tapos, parang di ako kasi sure kung ipapublish ko siya. Tapos, di naman ako magiging consistent. Kasi nga, hindi ako ganun ka-confident na ako lang. Gusto ko may ka-partner ako, may co-host ako. Kasi gusto ko may kachikaha, may kabanto. May masasampal sa mga ka. kalokohan. That's why, isang karangalan na makatrabaho si Voice Wow. Over Flowers. Thank you din for saying yes sa idea. Especially itong The Daily Breadwinner. Yes. So, bakit nga ba The Daily Breadwinner ang pangalan ng ating podcast? Ayan. Because first and foremost, maliban sa breadwinners kami, we also would like to tap those Filipino breadwinners. And this is an avenue for us na makapagkwentuhan, makarelate sa mga experiences ng bawat isa. Mga diba? Filipino breadwinners. Especially mahirap maging breadwinner, di ba? Oo. Hirap nang sinusolo mo lang yung problema. So, this is going to be a safe space. Yes. Anything about sa ating mga breadwinners. So, pwedeng mga usapang pagkakakitaan. Yung pala, yun Pwede yung about goal. travel or mga discount, mga promos, and mga Totoo. sales sa future. Napakarami nating pag-uusapan. About food, and we have a anything. lot of topics in store for you guys. Yes. Kaya nga ito yung aming bakit nga ba ito? Kasi we're cooking something. Kasi may niluluto kami. Oo. Ayan. Literal, umuusok na yan. Nagluluto pala talaga. May sumabog na dyan. Oo. Kasi sa mga nakikinig lang po, ito, sa mga hindi nakakanood, ang aming handle po ay sandok. Yes. Dito nakamount yung Sa mga nagda-drive dyan, magandang araw sa inyong lahat. DJ. DJ pala ito, DJ Dan. Yeah. Ayan. Pero yung The Daily Breadwinner kasi talaga, seriously, nanggaling siya dun sa The Daily Bread. Yes. So, dun ko kinuha yung name kasi gusto maging catchy. Kochi. Maging kochi. So, maging kochi yung name. Pero, naisip ko, baka maka-offend yun pag The Daily Breadwinner ginamit ko kasi dun nga siya nanggaling sa The Daily Bread. So, I reached out to
to some priests Uh-huh. sa mga religious organization. Sabi ko, magiging offensive po ba kung gagamitin ko or makikiride ako dun sa name? Sabi nila, as long as... Nag-consult ka sa mga nag-consult religious ako kasi I don't wanna teachers. offend anybody, diba? Yeah. Kasi parang gagamitin mo yun maging may recall galing sa The Daily Bread. Sabi niya, hindi naman kasi maganda naman yung intention. As long as maganda naman yung intention ng podcast. Akala ko, hindi naman maganda ka naman eh. Pwede rin, sure. Nung sinabi yung maganda naman yung intention nyo, binago ko yung intention ng podcast. Kasi hindi talaga yun yung una. Initially hindi. Inuman talaga doon. Charot lang. Maglalasing talaga tayo. Pero salamat po dun sa mga sumagot po sa mga pari na nakausap ko na kinonfirm na hindi siya offensive. Okay lang gamitin itong The Daily Bread Winner. Sa mga nakausap po ni Kathleen, kung nandito po kayo, comment naman. Thank you for listening. Yes. And what makes us different compared to other podcasts? Bakit nga ba? Kasi, ito na yun eh. Tayong dalawa na to. Ito May first time mo ba mag-podcast? Ako first time ko mag-podcast. Yeah, first time. Though, nakapag-guest na ako sa ibang podcast, pero yung sarili ito na talaga host ka. And I'm really happy na, of course, it's with Voice Over Flowers. Tapos may tinapay pa. May tinapay. And this is ba't what nga ba makes tayo may us different. Every episode, we're going to feature different types of bread. Yes. So for our pilot episode, isa itong, ano nga ba ito, Dan? This is Pandesal. Pandesal. From the Latin word. Scientific name. Scientific name. Kasi parang wala pa namang podcast na di ba, nag-feature ng iba't ibang mga bread. So we're gonna be showcasing different breads in the Philippines para wala lang. Gusto lang namin maging unique. Trip lang daw. Kasi... Hindi ko siyempre breadwinner nga. Para may kinakain din naman kami, di ba? Para hindi kami basta basta salita lang ng salita. Gusto namin maging relax lang yung ating usapan. Very cozy lang, very home. Very diba? coachy. Coachy. Tsaka parang pandesal din, di ba? Tayo mga breadwinner. Kahit ano pwede gawin mo. Sige, anong connection natin sa pandesal? Teka, kaya ko to. Ikaw connect ko to. Pilitin. Pwedeng may palaman, pwedeng as-is lang, or pwedeng isaw-saw sa kape. Ito favorite ko. Basta kailangan may cream yung Anong favorite mong palaman sa pandesal? Egg and mayo or liver spread, ikaw. Caviar. Filipino caviar. Yung sago. Yung sa taho. So, di ba, based dito sa pandesal, sa akin naman, one of the things na pwede nating ma-relate dito, iba-iba tayo ng paraan para kainin yung pandesal, iba-iba ng palaman. Like, we are coming from different walks of life, but we have one same goal to support and of course, love our families. And that would lead us to the meaning of the word breadwinner. And I'm sure marami naman sa atin aware na kung ano yung breadwinner. Pero check lang natin ano yung Google definition. Hey, Google. Yes. Yes. According to Google, a breadwinner is a colloquial term for the primary or sole income earner in a household. Breadwinners, by contributing the largest portion of household income, generally cover most household expenses and financially support their dependents. Sakto! Ganun na ganun tayo. Oo. Same situation. And for sure, marami sa mga listeners natin dito ay mga breadwinners din. So that's from Google. How about from ChatGPT? Okay. This is from ChatGPT naman. Sabi niya, pero okay na yung definition ni Google. So dadagdagan na lang ni ChatGPT. In a deeper sense. Wow. Mas emotional itong si ChatGPT. Uh-oh. In a deeper sense, especially here in the Philippines, a breadwinner often carries not just financial responsibility, but also emotional and cultural expectations to lift up the family or help relatives financially, sometimes even at the expense of their own dreams or needs. So it's like sacrificing talaga yun. Oo, parang makita ko lang kayo successful, okay na ako. Parang na-fulfill ko na yung parang papunta ka palang pabalik. Iba pala. May masabi lang. Pero para sa'yo, ano ba ang breadwinner in your own definition? If I'm gonna look at the etymological I think if we're gonna divide breadwinner, I think because bread kasi siguro bread is a staple food for most of the countries. Okay. And if you are the one who solely provides for your family, parang ikaw yung nagdadala ng tinapay and you're considered as a winner because kahit nauubos yung pera mo or let's say na nawawalan ka ng savings, if you're able to pay for the bills, support your family, that makes you a winner. Na-hit mo pa rin yung goal mo. Parang ganun. Ikaw ba? For me naman, dalawa yung interpretation ko sa breadwinner. Parang two types of breadwinners. So, yung una, yung ginusto mo. Mm-hmm. Like,
a man providing for his family. Talagang nag-asawa siya, kinasal siya, tapos nagka-family sila. So, breadwinner siya, diba? Provider siya. And yung isa naman, yung hindi ginusto. Parang hinihingi ng sitwasyon. Parang kailangan mo mag-step up, maging breadwinner. Or baka hinihingi ng kultura. Ng kultura. Nakasanayan, di ba? Oo, yung, di ba, meron ngang sa Philippines, sa culture natin, ginagawang retirement plan. Yes, Ang actually. isang bata na kakagraduate pa lang or hindi pa nga graduate. Magtapos may ka path ng pag-aaral dinedefine for para them. mapag-aral mo yung mga kapatid mo. Oo, Parang which is yun. a very sad reality here in the Philippines. So, I think, I'm not sure sa statistics, sa studies or research, kung mas marami sa nagfo-fall under that category na napilitan lang or hindi nila ginustong maging breadwinner. Pero based sa mga nakakausap mo ng mga breadwinners, ano sa tingin mo yung mas marami? I think yung hindi ginusto Parang hiningi na lang ng sitwasyon. Bilang, and I know a lot of breadwinners na mabubuti yung puso na hindi naman sila ni-require but sila na lang yung nag-decide out of love. And nakikita nila yung sitwasyon So, they had to step up and maging breadwinner para sa family. Yeah. Actually, yung definition mo ng breadwinner, it would make sense. Yung isa ginusto, yung isa parang napilitan, which is actually inassign na lang sa'yo. It's a sad reality, di ba? Which commonly happens. Yes. Especially kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, kapag ikaw yung nakakaangat-angat na sa laylayan. Yung sumisweldo ka na. Oo. Yan. Ikaw ba, as a breadwinner, since both of us are breadwinners, saan ka doon nag-fall? I think nagfo-fall ako sa second category kasi di pa naman ako married. So, hindi ko naman siya ginusto na maging provider ako sa family. Kasi as early as, parang 4th year high school, hindi ako nagpo-provide technically, but ako na yung Nag-work parang... ka na? Hindi, parang ako na yung nagluluto or nag-aasikaso sa... ako na yung nag-aasikaso sa family. Ako na mamalengke and all. Kasi... hiwala yung parents ko So, kailangan mag-step up. Tapos yung brother ko, siya yung naging breadwinner that time. Kasi naging OFW siya. So, yung pinapadala niya, ako yung nag-handle. So, parang second level. Parang under ako ng kuya ko na breadwinner. Sub-breadwinner. Oo, sub-breadwinner. Parang newbie, trainee breadwinner. 4th year high school. Pero by the time na nag-graduate na ako, yun na. Parang siya hindi mo sasabihin na breadwinner na ako. Parang makikita mo na lang na, kailangan nila ako. Parang parang wala naman talagang onboarding sa pagiging breadwinner. Parang you wake up na lang one day na, oo. I'm the breadwinner. Magigising ka na lang na iaabot na sa'yo yung Meralco bill. Oo, ganun. Parang hahanapan ka na ng share. Ganyan. Oo. Parang it's Ikaw something ba? it's something na nakakalungkot. Pero at the same time, sa case ko naman, hindi naman ako nalulungkot. Kasi I'm doing it out of love. Yes. Kasi for me, if you're gonna be a breadwinner, if you're a kid, or if you're a child supporting your parents, mas masaya pa rin at mas masarap tumulong kapag tumutulong ka out of love. Yes. Dahil mahal mo yung magulang mo, not because sinabi nila or pinilit ka nila. In my case, my father got sick. He had brain aneurysm and he had to resign from his job. Pero he's okay now. He's okay now. Parang fully recovered naman na siya. And then, si mama, plain housewife, na ngayon, matigas na yung buto ko. So parang, kaya ko na. I am willingly doing it. So, andun ako sa part na, siguro sa first ako. Sa first. Yung masaya ako na nag-step up. Kasi I'm doing it happily. Hindi yung parang napilitan. I want to ask you, do you think it's the children's responsibility to support their parents kapag tumanda yung magulang? Opinion ko? Yeah. I think technically hindi. Kasi parang pag nag-family ka kasi, kailangan by default, you can support kayo mag-asawa. You can support yourselves na hindi nyo gagawin yung retirement plan yung mga anak ninyo. So pag tumanda, parang if okay yung pagpapalaki or okay yung relationship nyo, hindi mo yun hihingin kusang ibibigay yun sa'yo. But I think technically hindi mo dapat i-require yun sa bata. And it's okay kung gusto kang tulungan, receive it, appreciate it, be open. Pero hindi yung pipilitin mo talaga. Oo parang may sariling buhay na yan after mong iluwal sa mundo. Parang Actually, let them be, di ba? Actually. Kaya di ba, kaya yung encouragement, di ba, na before you have a kid, dapat alam mo na kung ano yung future na ilalatag mo para sa batang. And it doesn't happen commonly for a lot of people, especially sa ibang mga breadwinners na gumraduate sila tapos all of a sudden sila na yung inassign na sa kanila. Po-provide for their family. Totoo. Kayo guys, saan ba kayo nagpo-fall? Are you... Dun sa napilitan. Isipan nga natin ang name. Dapat kasi, may ano tayo. Oo nga Pero lang kasi yung category lang na naisip ko. Meron yung happy ngayon mo lang sila. ba naisip yun? Oo, matagal na? dito lang. Dito lang.
Kasi ang may ano kasi, may perspective or may interpretation kung sinabing breadwinner, negative agad eh. Hindi naman lahat ng breadwinner masama yung loob eh. Meron na happy naman sila. Na ginusto nila maging breadwinner. So, happy and sad. napaka pinag-isipan eh, no? Doon ba kayo sa number 1, happy? Number 2, sad? Or trying to be happy. Trying to be happy, yes. So, comment na lang kayo dyan kung saan ba kayo nagpo-fall ng category. Yes. Kung na-fall na ba kayo? Kung na-fall. Iba-ibang episode. Iba. Pwede rin may usapang love life dito. Yes. Marami tayong magiging topics dito. Magiging guests din. Marami kaming goal na i-guest dito. Nalala ko yung napag-usapan nating guest dito. Yes. Yung mga inside jokes no? Pero ano ba, since may 2 categories na ang mga breadwinners, syempre may pros and cons yan. For you ba, ano ba yung, sa pros muna tayo, pros ng pagiging breadwinner? I would say pros, kapag, syempre, if you're doing it out of love, makikita mo yung family mo na healthy, malakas. Hindi bang most of the breadwinners kasi, di ba, yung isusubo na lang nila, ibibigay pa nila sa family nila. I don't know if you guys experience this, and if you also experience this. Parang ako, I have a lot of instances na, instead of me spending for myself, parang I'd rather sacrifice it para mabigay ko sa parents ko. Para pag-iisipan mo muna. Ganun. Oo, pero I don't resent doing it kasi masaya ako. Pero, especially kapag may na-enjoy kang bagay, may napupuntahan kang magandang lugar, parang may part na malulungkot ka na sana madala ko rin yung kasama family sila. ko dito. So parang sa mga nagiging financially responsible ka. Parang ganun. So I think that's one of the positive effects or impact of being a breadwinner. Sa'yo ba? For me naman, I think nagiging streetwise ka, nagiging madiskarte ka. Kasi pag breadwinner ka, you look for other ways to earn more. Actually. Other streams of income. Hindi lang yung full-time day job mo. So mag-iisip ka ng side hustle. So I think, isa yan sa mga pros ng pagiging breadwinner. Nagiging creative ka. Paano pa ako kikita during day off ko? Kasi most of the time, ayaw mong magpahinga. Parang you feel guilty. Parang papahinga ako, oras na to, pwede na akong kumikita. Pero do you think, you see it as a good thing? I see it one of the pros kasi it gives you that kind of set of skills. Sa skills pero when it comes sa naman yung energy mo or yung sa passion mo na de-drain ka, I think that magfo-fall yun sa cons. Sa cons. Ano yung mga cons for you? Yung nga, na-de-drain ka, na yung energy mo, yung energy level mo, napupunta para sa ibang tao. Wala na natitira para sa'yo. Same sa pera. Damn. Napupunta sa ibang tao. Kung ano na matira, minsan, di mo gagamitin sa sarili mo. Gagamitin mo sa, itatabi mo na lang, savings mo na lang, or ibibigay mo sa ibang tao. Yun. So, parang you sacrifice. You sacrifice for your... You sacrifice a lot as a breadwinner. Gusto ko yung a lot. A lot. Para sa family yun. Sa bagay. Ikaw, anong cons ang tingin mo? I think siguro, kapag umabot na sa point na nakalimutan mo na yung sarili mo because you're focusing on other people's Amnesia lives. Di mo na alam kung sino ka. Nabagok na. Sige, continue. Hinahanap mo na yung sarili mo. Oo. Siguro pag yung tipong, kasi maraming mga breadwinners na nahihirapan na silang piliin yung sarili nila. Like, let's say for example, they want to pursue another career. They want to pursue a passion. They want to go abroad. They want to explore the world. They want to get married. Correct. But they cannot do those things kasi daming kinoconsider. May mga kailangan silang i-consider. Gusto naman nilang mag-resign sa work nila na toxic. Hindi sila makapag-resign because they need to earn a certain amount para makapag-provide. Pero na-enjoy mo ba yung pagiging breadwinner mo? Right now, I think yes na. Kung 3 or 5 years ago, siguro hindi. Talaga? Very negative talaga ako. Dami kong objections at puro negative din siguro yung masasabi ko. Has there been a time ba na nainggit ka sa iba? Oo, of course. Na hindi breadwinner? Lalo yung mga bata na hindi required mag-work agad. Or na nabibigay yung gusto nila. Like ako nung teenager ako, marami akong activities na gusto ko mag-piano or mag-theater. Mga gano'n. Di ba yung mga rich kid? Mag-ballet. Mom, I wanna do piano lessons during summer. Yung mga gusto kong gawin. So, yung mga inggit factor ako nun. Doon nakapag-summer workshop ako. Pero yung mga free lang. Hindi ko na-experience yung mga paid version ng workshop. Pero yung iba ginagawa nila yun nung nag-work na sila. Parang healing your inner child. Actually, maraming breadwinners ang ganun ang ginagawa. Healing your inner child. Yeah, right. I would agree. Pero ikaw ba, when it comes to healing your inner child, ano yung mga bagay na ginagawa mo to heal your
inner child? Ay, naku. Pagkain. Pagkain. Kasi super payat ko noon. Ang payat-payat ko noon. Actually, nung college ako. Kasi di may mga Red Cross yata yun, nagpapadonate ng dugo para i-invite yung mga students. Di ako makapag-donate kasi hindi ko ma-reach yung 50 kilograms na weight requirement, minimum weight requirement. Kasi parang 48, 49 lang ako. So, dream ko makapag-donate ng dugo. Hindi ko magawa kasi nga payat ako. Parang di ako masyadong nakakakain ng maayos. So, ngayon, kinakain mo na lahat? Oo. Parang pangit nung lahat. Parang steak, caviar. Last time nag-steak kami sa BGC. Oh, yes, actually. Yeah. So, that's part of my, that's my way of healing my inner child. Ikaw ba? Sa akin naman, experiences. Tsaka... travel, no? Yeah. Tsaka tsaka yung food din. Kasi before, when I was a kid, kapag dumadaan ako ng mga fast food chains, ang akala ko noon, pang mayaman lang siya. Diba? Yung parang, tsaka yung makakapunta lang pag birthday. Tsaka yung may mga umuusok-usok yung hot pot. Di pa sikat yung hot pot before. Tapos may nakita ko yung Chinese resto nun sa may Tutuban Mall. Di ko, ang galing, nagluluto sila sa gitna ng table. Di ba? Parang pang mayaman lang. Parang someday gusto ko makakain sa ganun. Ngayon sikat na yung hot pot and samgyup. Tsaka dati yung bangko, intimidated ako sa bangko. Sa banks. Akala ko pang ano lang talaga, elite, pang mayaman. Kasi yung mga nandun, mga mayayaman. Diba? Kasi nakakamad ng pumunta lang. Online na lang. Yes. Pero kayo guys, sa mga nakikinig, how do you heal your inner child? Children. Iba kasi pang maramihan na yung childish. Like ako, pang maraming children yung kain ko. Because you're a mom of 5. Mom of 5. Iba ko maniwala sila. Mom of 6, Charles. Na-joke lang guys. Wala pa pong anak yan. Wala nga ba? Nag-isip. Pero kailan mo ba masasabi na it's time to stop kasi finally healed na yung inner child mo? Damn, that's a good question. Diba? When is it? What if sa next topic natin? Pwede what if pag-usapan natin yan? Oo. Sige, sa next episode. Kasi I think it's a broad topic. When is it the time to stop because finally healed na yung inner child? Gusto ko yung topic. It doesn't come with age naman, di ba? Oo, parang you can stop na. Hindi na ito inner child yung hinihil mo. Parang this is you na, present. The present. Inner monster. Outer na. The present done na you enjoy na, you move forward na. Wala na yung inner child mo, masaya na siya. When is it time to stop? That will be featured sa ating next episode. So, kasi this is the end of our pilot episode. This is episode 1. Nabitin ba kayo? Ako nabitin ako. Ako rin. Gusto ko siyang explain ngayon. Oo nga pero ang ganda. Buti na pag-usapan natin. Sige, sa mga next episode, ang dami pa po naming niluluto. Kaya sandok itong handle namin. Dami pa kaming niluluto, dami naming topics and mga goal na i-guest dito. Kaya maraming salamat po na naging part kayo ng aming first episode. Kapungka. Salamat po. Maraming salamat for... Thank you so much for your time. And of course, as mentioned, marami kaming hinanda. We have a lot in store for you guys. And sana ay makarelate kayo at ma-enjoy ninyo. And speaking of next episode... Ito na. Next episode. Ito na nga. Ano bang i-reveal natin sa end nitong episode? Ayan, since syempre sa ating pilot episode, of course we would like to also welcome lahat ng mga nakikinig. And if you guys would want to be updated sa mga upcoming episodes natin dito sa ating podcast, that's why we came up with our community na tatawagin nating Brave Winners! So bakit nga ba Brave Winners? Kasi tayong mga breadwinners are brave. And we are winner in our own ways. Are you brave? Sometimes. Landi. Pero nagiging brave na ako ngayon. Parang as you get older. Parang dati shy ka pa. You don't wanna chase opportunities or people. Pero ngayon, ano ka na? Ay, ito. Speaking of brave winners, what is something that you're willing to do for your family that makes you brave? Something brave? Kakain ako ng ano? Exotic pa. Literal pala. Oo. Pero I'm willing to start a business talaga. Kasi may physical store. Kasi I wanna earn a lot for my family. Something brave. Kasi wala namang sa history ng family namin, wala talaga yung successful businessman pa. So gusto parang mostly working people. So that's something brave na gagawin ko for them. And it's not easy kasi magre-risk ka, di ba? Oo, money, talagang capital, energy, and people. Yun. Ikaw, ano ba? Something brave? Something brave. I live independently. Nakipag-gera po ako.
I'm living independently, away from my parents, considering I'm an only Solo child. living. It's something that's not easy to do. Kasi mahirap maging independent, sa totoo lang. Hindi pong gigising ka, tapos wala kang kasama, wala kang kausap. Nagdrama pala dito. Pero it's, in one way or another, mag-grow ka naman as a person, as an individual. So I think that's one of the bravest things na nagawa ko. Character development. Yeah. Kasi syempre, di ba, mahal mo yung pamilya when you're doing it for them. Yes. Kaya nga, yan nga nasabi namin na kaya tatawagin natin yung community natin na Brave Winners. Brave Winners, yes. Kasi mga brave tayo na breadwinners. Kaya, ang ganda ng name. Okay. I like it. So yun, thank you for listening, Brave Winners. Yeah, yun ay tatawag namin sa inyo. Sa mga next episodes, we'll call you Brave Winners. And pwede na ba sila mag-send ng questions? Ay, speaking of, yes. If you have questions or you would like to ask or anything that you want to share, share nyo at i-feature natin yan sa ating next episode. Babasahin natin yan for sure. May lalagyan na nga kami dito. Actually, yes. Ayun. Diyan namin nuhugot. Binili namin tong table for that purpose. So thank you so much, everyone. Thank you. This is Dan, and once again, Kat. Maraming salamat. Welcome to The Daily Breadwinner! Bye-bye! Bye-bye! Ubusin natin itong pagkasa. May kape ko. Kamusta nag-enjoy ka? Mainit. Cheers! Cheers!